Magandang araw po, welcome po sa aking channel, Nov9 TV. Patalasasan po, meron po ba kayong mga properties na napapabayaan or non-performing assets? Plan nyo ibenta, pero wala kayong oras pagbenta nito. Kung ito'y pagkakatiwala nyo po sa amin, tawag lang po kayo sa aking numero, usap po tayo, gawan ko po ng video for free. Yes, libre po. Wala po kayong babayaran. Tutulungan pa namin kayong mabenta ang inyong property. Kami na po bala sa marketing, sa boosting, pati po sa paid advertisements, even sa tripping. Hindi na po kayo mapapagod sa pag-entertain ng mga buyers. Kami na po bala sa lahat. Tawag lang po kayo. Nandito po tayo ngayon sa isang exclusive subdivision na malapit po sa Tagaytay. Ito pong bagong video presentation natin ay isang house and lot na may lot area na 489 square meters at corner lot po ito. Ito pong bahay ay may floor area na 350 square meters at nasa loob po ito ng exclusive community na kompleto po ang amenities gaya ng clubhouse, basketball court, parks and playgrounds, 24-hour security, at marami pa pong iba. Tungkol naman po sa dokumento nito, ito'y titulado, buhay po ang may-ari, kaya wala po kayong maging problema sa documentation o sa transfer ng title. Reason for selling, property liquidation po. At sa Quezon City po sila nakatira, pumupunta lang po sila dito para bisitahin ang bahay. Yan po yung garahe. Nakakasya po ang dalawang SUV. Well-maintained naman po ito. Gawa ng meron pong nagme-maintain ito na caretaker. Yan naman po yung main door. At dito naman po ay may setback papunta sa corner side nung bahay at punong-puno po ito ng ornamental plants. Check natin yung corner side. Yan po yung pedestrian gate kung saan tayo pumasok kanina. Meron pong African talisay, then the rest, hindi na po ako familiar dun sa mga variants o klase ng mga ornamental plants dito. Hanggang dun po yan sa dulo. Ito po yung corner side ng property. Meron pong outdoor table and chairs. Yan naman po yung fasad. May malaking glass wall and window. Yan po yung corner side ng bahay. Napakaganda po, napakaaliwalas. Ito pong subdivision ay nasa matas na lugar. Ang estimated elevation above sea level ay 2,000 feet. Dito naman po sa loob ng subdivision ay napakatahimik. Sariwa ang hangin at malamig po ang klima. At ang kagandahan pa po ay paglabas nyo ng subdivision, highway na. Kaya accessible din po ito ng public transportation. Mula po Manila, kahit mag-commute po kayo, pagbaba nyo po ay nasa gate na po kayo ng subdivision na kung saan 900 meters lang po ang distance mula dito sa property papunta sa highway. Ito po yung balkonahe, meron pong rattan set at center table, meron din pong indoor plants at dito naman po yung main door. Naka-solid wood door at welcome po dito sa bahay ni Ma'am at Sir. Fully furnished po ito. Siyempre, yung mga personal stuff nila ay hindi po kasama. Pero sabi nga ni owner, ilang mga importanteng gamit lang naman na may sentimental value ang kukunin nila. Then the rest na makikita nyong furnishings and appliances, especially mga built-in, ay kasama po. Yan po yung hagdan. At dito naman po yung living area o salas
na meron pong malaking sliding door and glass wall na papunta sa open lanai. Ito po'y naka-double high ceiling. Then meron pong chandelier. At yan naman po yung glass railing sa second floor. Mula naman po dito sa may living area, matatanaw natin yung dining area at formal kitchen. Open concept lang po ito, walang partitions, kaya nakakapaaliwalas ng area. Naka-ceiling cove design, may pin lamps, may console table, vanity mirror, may mga paintings, indoor plants. Meron pong 8-seater dining set. At siya nga po pala, mabanggit ko lang po sa inyo, ito po'y owner's built. Kaya hindi po nila tinipid. Yung iba po sila rin nag-design through assistance ng kanilang arkitekto at na-monitor nila yung construction ito. Dito naman po yung breakfast nook, may dalawang high chair. At ito naman po yung formal kitchen. Meron pong kitchen countertop. May access door papunta sa setback going to garahe. At ito naman po yung countertop. May double stainless sink with faucet. Malaking glass window with blinds. Built-in oven, gas range, range hood, wall-mounted kitchen cabinet, at storage ang kitchen utensils. Ito naman po yung common toilet and bath. May hand wash basin, water closet, with bidet, bathroom window, shower enclosure, overhead shower, at tiled bathroom wall. Ito po yung common toilet and bath. At labas po tayo. Yan po ulit yung formal kitchen. Meron din po palang refrigerator. Kasama na rin po yan. Meron din pong mga kitchen drawer and cabinet na naka soft close hinges. Ito naman po yung pantry. Meron po itong mga wooden shelves. At sa likod po niyan ay yung garahe na. Ito po yung tinutukoy ko na access door papunta dito sa service area. Laundry area na naka-polycarbonate roofing. At yan naman po yung access gate papunta naman sa garahe. Yan naman po yung access door na papunta naman sa stock room. Actually, pwede po yung i-convert ng maid's room. Yan po yung service area, yan po yung gate papunta sa garahe, at ito naman po yung pabalik sa loob ng bahay at formal kitchen. May kitchen countertop, may gas range, oven, range hood, refrigerator, may microwave. Dito naman po yung pantry at common toilet and bath. Ito naman po yung breakfast nook, may high chair. At dito naman po yung dining area na may 8-seater dining set. Meron din pong chandelier, naka-ceiling cove design. At dito naman po yung covered lanai. May mga indoor plants at rattan set. May wall-mounted display rack. At ito naman po'y hanggang dito sa kabilang side. Meron din pong security grill sa taas. Yan po yung kitchen window. Dito naman po sa dulo ay meron din pong steel gate. At pati po sa taas ay may security grill. Pag lumabas po tayo dito, ito naman yung
papunta dun sa may outdoor na table and chairs. At punong-puno po ng ornamental plants na malapit po sa corner area. Yan po ulit yung covered lanai. At babalik na po tayo dito sa loob. Meron pong sliding glass window. At dito po yung dining area, yung formal kitchen, sa dulo yung main door, at dito naman po yung living area o salas na papunta sa covered lanai. Meron din pong sofa set, center table, at rocking chair. Yan po yung hagdan. Mamaya po akyat tayo dyan. Check po muna natin itong entertainment room, music room. Pwede rin pong gawing office o di kaya'y guest room. Depende po sa inyo kung anong magiging use nyo ito pag once na ma-acquire nyo. May split type aircon, may sofa set. Meron po mga collection si owner na kung saan hindi po kasama yan. At balik po ulit tayo dito sa may foyer o silid tanggapan. Yan po yung main door. Matanaw natin yung dining at kitchen, yung living area, at dito naman po ay meron pong understairs stock room. Malaki naman po ang espasyo niya. Then may metal shelves. May mga abubot kayo, pwede pong ilagay dyan. Balik ulit tayo dito sa may hagdan. At aakyat na po tayo. Ito pong hagdan ay naka-wooden staircase, wooden handrail, at glass railing. Samahan niyo po ako. Akyat po tayo. Dito po sa staircase wall ay maayos naman ang pintura. Meron ding indoor plants. Then may painting. At nandito na po tayo sa second floor. Ito po yung family area. May sofa set na rin po dito. Ceiling cove design. May malaking glass window na nag-serve sa natural sunlight. Ganun din po dito sa open below. May glass wall. Yan po yung living area o salas. Yan po yung chandelier. At ito po ulit yung family area. Yan po yung mga kwarto. At check po muna natin itong first bedroom. May sariling toilet and bath. At malaki po ang espasyo nito. Naka-ceiling cove design, may bed frame and mattress, bedside table, lampshade, may customized glass window na nag-serve as natural sunlight, may wardrobe, from floor to ceiling po yan, at wooden design ng tile flooring. Meron din pong wall-mounted na display rack. Ito naman po yung toilet and bath. May hand wash basin, vanity mirror, water closet with bidet, shower enclosure. From floor to ceiling po ang tile bathroom wall. May towel rack, overhead shower, at may bathroom window. Ito po yung toilet and bath ng first bedroom.
At labas na po tayo para check natin yung ibang parte ng bahay. Balik po ulit tayo dito sa may family area. At yan naman po yung ibang kwarto. Mamaya po check natin yan. Meron din pong console table. At check po muna natin itong pangalawang kwarto. Sa spasyo, sakto lang. Hindi naman siya ganun kaliit at hindi naman ganun kalaki. Meron din pong customized glass window, may split type aircon, bed frame and mattress, bedside table with lampshade. Then from floor to ceiling po ang wardrobe at wooden design ng tile flooring. Meron din pong customized glass window na nag-serve sa as natural sunlight. Labas na tayo dito. Ito naman po yung toilet and bath. Halos same design ng mga doors. May vanity mirror, hand wash basin, water closet with bidet. Then meron din pong shower enclosure. May wall-mounted towel rack, overhead shower, tile bathroom wall, at may bathroom window. Ito po yung common toilet and bath. At ito naman po yung family area. Lipat naman po tayo dito sa may third bedroom. Sa spasyo, sakto lang. Hindi naman siya ganun kaliit at hindi naman ganun kalaki. May split type aircon, bed frame and mattress, wall mounted rack, may study table, meron pong wardrobe, at may malaking glass window. Malaking bagay po yung mga malaking glass window, customized glass windows, nakapaliwalas at nagkakaroon ng natural sunlight. Yan po ulit yung whole body mirror malapit sa common toilet and bath. At dito naman po yung fourth bedroom o pang-apat na kwarto. Check natin. Meron na rin po siyang bed frame and mattress, split type aircon, customized glass window with curtain, at meron din pong wardrobe. May bedside table with lampshade at may display cabinet. Kung sakali pong ma-acquire nito, ito po'y lilipatan na lang. At kumpleto na po ang mga kagamitan. Paglabas nyo po, ito po ulit yung family area na may glass wall and window. May sofa set, may TV. Then yan po yung master bedroom na naikutan natin kanina. At ito naman po yung hagdan. Mamaya na po tayo aakyat dyan. Papunta po yan sa third floor. Ito naman po yung balkonahe. Malaki naman ang spasyo. May rattan coffee table. At two-seater po yan. At yan po yung glass wall sa open below. Ito po yung sa may covered lanay na may security grill. At yan naman po yung hangout area. At yan po yung corner side ng property. Ito po yung balkonahe. At yan po yung glass wall dun sa may open below. Balik po ulit tayo dito sa loob. Yan po yung open below. At yung living area dun sa baba. Dito naman po yung family area. At matatanaw natin yung mga kwarto sa second floor. Bali, 4 po yan lahat. At dito na po tayo sa hagdan. Naka glass railing na rin po dito. Samahan niyo po ulit ako. Akyat po tayo. At dito na po tayo sa third floor. Meron pong enclosed area
Actually, kung marami kayong guest, pwede po dito. Or may occasion. Pero kung malaking pamilya po kayo, pwede naman po itong i-convert sa another room. Naka-glass wall and window at wooden design ng tile flooring. Okay, sa distance, location at travel time portion na po tayo. Mula po sa provincial road o highway, ang distance is 900 meters at ang travel time is 3 minutes. Mula naman po sa Twin Lakes, ang distance is 2.2 kilometers at ang travel time is 5 minutes. Mula naman po sa mga beach resorts sa Nasugbu, Batangas, ang distance is 59.3 kilometers at ang travel time is 1 hour and 30 minutes. Mula naman po sa Tagaytay Rotonda, ang distance is 13.3 kilometers at ang travel time is 22 minutes. Kumpleto na po doon gaya ng public market, groceries, convenience store, remittance center, banks, schools, church at hospital. Yan po yung lagi kong binabanggit sa inyo na dapat nyo i-consider sa paghanap ng property ay yung meron pong malapit na hospital. Hindi ko naman po sinasabing sakitin kayo. Yan naman po for emergency purpose lang naman. At mula naman po sa Calax, Aguinaldo exit, ang distance is 29.4 kilometers at ang travel time is 50 minutes. Kung manggagaling naman po sa Manila o sa airport, ang distance is 75.1 kilometers at ang travel time is 1 hour and 42 minutes. Okay, sa presyo na po tayo. Binebenta po ito ni owner sa halagang 28 million pesos net. Ibig pong sabihin, si buyer na po ang sasagot sa lahat ng taxes at expenses with regard to documentation. Sa mga nag-skip po ng video, itong property ay nasa loob ng isang exclusive community at may lot area po ito na 489 square meters, corner lot, at may floor area na 350 square meters, fully furnished, at ito po'y well-maintained, ready for occupancy. Once na na-acquire itong property, pwede na pong lipatan kaagad. Ang kulang na lang po dito, kayo at ang gamit nyo. Gawa ng kompleto na po lahat ng furnishings at appliances. Wala na rin po kayong ipapagawa kasi well-maintained po ito ni owner. Every week po, binibisita nila ito para ma-maintain lahat ng mga tanim pati loob ng bahay. Kaya kung hanap nyo po isang napaka-aliwalas na property nasa loob ng isang secured community at malaki pa po ang area, especially kung mahilig po kayo sa mga halaman, ito na po yung hinahanap nyo. You might consider this property. Kung sakali po na gusto magpa-schedule ng tripping, kailangan po ahead of time, gawa ng taga Quezon City po si owner. At kung may mga katanungan po kayo, tawag lang po kayo sa aking numero. Sa mga kababayan naman natin nasa ibang bansa, meron po akong WhatsApp, Viber, Telegram, at Signal. Same number lang po, 0917-316-3399. Sa mga nagtatanong naman po ng aming Facebook, meron po aming Facebook page na Nov9TV at Facebook Real Video. Meron din pong TikTok at Instagram. May ibang YouTube channel po kami, the Nov9TV channel, Nov9TV Listings, Nov9TV On The Spot, Nov9TV Updates, at Nov9TV House Rental. Sana po naibigyan nyo ang video presentation. Paki-like and subscribe na lang po sa aking channel para ma-update din po kayo sa aking future listings. Kung sakali po hanap nyo yung mas malaking sukat ng lupa, meron din po kami ibang listings na pwede nyong pagpilian. Huwag po kayong mag-atubiling tumawag sa amin. Then, let us know your budget para malaman namin kung anong property pwede naming ilog sa inyo. Sa lahat pong viewers, subscriber at nagtiwala po sa amin, salamat po sa suporta. Ingat po kayo lagi at yung pamilya. Maraming salamat po.